si Secretary Conrad really wants to finish the job by 2028, project nila by 2028, tapos na ho lahat. All 800,000 will be distributed. I really hope so, Mr. Chair. At actually, siguro fourth time ko na po itong sinasabi sa kasalukuyang at mula nung nakaraang Kongreso. I understand po about the calamities, but I think the greatest calamity is kung ganong katagal itinagal. In fairness sa DAR, hindi lang sa ilalim ng kasalukuyang batas, pero lahat ng mga nakaraang batas pa sa reforma agraryo dito sa ating republika. Dahil kung titignan natin ang reforma agraryo sa Japan, sa South Korea, sa Taiwan, at mga katulad, lahat sila within, 4 to 6 years natapos na nila. Tayo ay ilang dekada na po. Pero sige, maigi na yung mag-set ng mga ambisyosong target kesa hindi or kesa sa mga walang kaambi-ambisyong mga targets. Ano po yung magiging major bottlenecks na i-hurdle para ma-achieve yung mga ambisyosong targets na ito, Mr. Chair? Actually, sinasabi ko kay Secretary, baka ang bottleneck pondo. Pero sabi niya ho, hindi. So that's a good thing dahil at least the Secretary can work within his budget to achieve his targets. Importante ho yun. At ang nakikita niyang bottlenecks are actually external factors. Meron ho silang partnership with the World Bank. So yung survey, actually matagal talaga mag-survey. No? The survey takes time. No, so yun yung nakikita nilang potential bottlenecks. Of course, weather is another issue. Sana ho hindi naman masyadong magiging maulan po next year. But barring all of those, they're very determined to finish lahat po by 2028. Salamat, Mr. Chair. Yung World Bank, ito yung split project ng department Yes, sa correct, Mr. World President. Bank. Okay po. I never thought of it as a bottleneck. Akala ko isa siyang major project na Kasi ho yung nagpa-facilitate surveying, sa DAR. So when they survey the land, Chair. that's medyo ano ho, I know yung surveying. In fact, yung mga surveyors ay napakahirap kunin sa Pilipinas. May shortage tayo ng mga survey engineers, yung mga geodetic engineers. So it's really a bottleneck, no? Pero yung pondo, yung execution, wala namang problema. It's just that survey. Kasi kung walang survey, hindi mo mapaparcel yari yung mga lupa po. So that's the first step po talaga. No? Okay. I'll get to one question about the split project or a few questions about the split project in a bit, Mr. Chair. So ano po yung measures para i-clear yung mga bottlenecks na ito at para pabilisin yung pace ng land acquisition and distribution? So para i-clear yung hurdle ng mga external hurdles, yung kabagalan ng survey sa World Bank split project. I think there's little we can do about the weather bukod sa maghanda Mr. para President, sa kanya. it's really just determination and ang kagandahan kasi sa mga sagot sa Secretary, hindi kailangan ng pondo, no? Kasi normally naririnig ko sa mga ibang agencies. So in this case, really management and yung pagpupush ho nila sa mga partners nila. For example nga, the World Bank, even yung registered deeds, di ba? Partner nyo rin yung Land Management Bureau. We have no problem with LRA. LRA. We have no problem with the RODs because they are cooperating. Salamat. So ito yung mga partners lang nila, they need to push lang. No? Salamat, Mr. Chair. I think importante yung sinabi nyo about management and push. Since, ang ganda, DAR is perhaps one of the few departments na sasabihan tayo sa Kongreso na hindi bottleneck ang pondo. So it's management. It's the will. It's the will, Mr. Chair. Kung bakit nila nagawa sa ibang mga bansa, so bakit hindi rin natin magagawa sa susunod na 3 taon? No excuses, Mr. Chair. Actually, siguro nabobore na rin kayo sa ganitong mga tanong ko nitong nakaraang mga 3 taon. Halos paulit-ulit-ulit lang naman po itong mga tanong ko. Mabuti na lang po
na mas mahaba ang PC ng mga agrarian reform beneficiaries kaysa sa ating mga mambabatas. At gusto pa rin nilang tignan ang DAR bilang site of struggle. Ibig sabihin, gusto pa rin nila i-engage ang DAR para sa wakas, pagkatapos ng maraming dekada ng maraming batas reformang agraryo, sa wakas, makumpleto man lang yung unang mahalagang piraso ng reforma agraryo, which is land acquisition and distribution. And I tell you, Mr. Chair, kapag magawa po ito ng DAR sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Estrella sa susunod na 3 taon, pambihirang achievement po ito. Pampawi sa maraming heartache at heartbreak ng ating mga magsasaka at iba pang sektor sa kanayunan dahil sa kanilang pangarap, habang buhay na pangarap ng reforma agraryo. Mr. Chairman, and di naman po dahil kaibigan ko si Secretary Conrad, but matagal na ho kami magkaibigan at nakita ko po yung kanyang determinasyon pagdating sa trabaho. At makikita naman ho natin na talagang nakatutok ho siya dito sa mga pangangailangan po ng ating mga agrarian reform beneficiaries at yung kanilang assignment na matapos ho ito by the end of the term of the President. At yan, during the budget hearing, yun rin po yung mga katanungan ho namin na 3 years lang po ang ating Pangulo, kaya bang tapusin, and he's very determined to finish that. I really hope so with you, Mr. Chair. Okay, hindi ko na kailangan tanungin magkano yung kailangan para sa mga measures na i-clear yung bottleneck dahil sinabi nyo na nga po, Mr. Chair, na sinabi ni Secretary, sapat naman ang pondo, hindi yun ay problema. So, okay. Yes, Senator Mr. Risa, Chair. ang request lang ho nila ay yung pang sustainability, support services sustainability, not so much for the land tenure security program, but yung support services. Kasi importante rin po na masuportahan yung ating mga agrarian reform beneficiaries para ho umasenso sila. No? Hindi lang nagbigay ng lupa, kundi umasenso sila, magkaroon ho sila ng mapaikot nila yung kanilang pera at hindi ho sila matempt, sabi nga ni Senator Raffy, matempt na ibenta yung kanilang lupa even prior to the 10-year period. So, yun lang naman ang request niya pagdating ho sa support services. Of course, Mr. Chair, and mabuti na lang hindi nag-iisa ang DAR sa bahaging iyon ng reforma agraryo. Kapartner nila yung DA, and then for agrarian justice delivery, kapartner nila ang DOJ at ang ating mga korte para mapagtulong-tulungan nila sa convergence group nila na hindi matempt. Kasi madalas, Mr. Chair, hindi yan temptation lang eh. Survival strategy na lang nila eh. Correct, Driven correct. to desperation I dahil agree. yung ilan na mabigyan man sa pamamagitan ng LAD, naiiwanan sa area o nabibitin yung support services para magtagumpay at yumaman sa pagsasaka. Sa halip na, ayun, mapilitan na lang silang magbenta dahil hindi nila kayang isustain at may ibang mag-aalok na simula pa lang mas may kaya, may advantage na. Dun inaasahan ang gobyerno, dun inaasahan ng DAR na alalayan sila para sila yung magpatagumpay sa buong agricultural sector ng ating ekonomiya, Mr. Chair. So I also don't need to ask my next question sana na magkano yung gap sa budget kung sinasabing sapat naman po yung pondo, bagamat very well noted po yung sinabi Mr. Chair mula kay Secretary na yung sustainability ng support services. Siyempre, kailangan din nating siguruhin mula sa Kongreso. Mr. Chair, ito, yung isang huling tanong na lang sa LAD, yung isang critical na landas papunta sa LAD ay yung landowners compensation. An initial cash payment of 25 to 30% cash down payment, pwede na pong magpatuloy ang LAD. For fiscal year 2026, DAR has a 500 million peso item in the Senate Committee Report on the GAB. At present land values, this would allow DAR to purchase only around 5,000 hectares, which is much, much lower than the previous year's accomplishment.
Sabi nyo nga pala 20,000. So, lower yung 5,000 hectares sa 120,000 hectares accomplishment nung nakaraang taon and far below a desired or targeted 300,000 hectares for next year. So, paano ngayon natin ipopropose ma-achieve yung target, ambitious, hoped for target na binanggit po kanina of 300,000 hectares next year, Mr. Chair? Kasi maraming mga pending yun. But the secretary explained to me that itong yung landowners compensation, ito po yung mga utang sa mga landowners nung mga una pang mga land reform program. So in other words, na-distribute na po yung lupa pero hindi pa nababayaran yung mga ibang landowners for various reasons na rin. Sabi ko nga kay Secretary, dapat rin na ma-update yung records ho nila dahil of course, just to be fair, nakuha na po yung lupa, na-distribute, pero yung landowners hindi pa nababayaran. So, yun naman po yung kanilang in-update ngayon. Ngayon yung mga future, yan naman po ay hindi nakasali ho dito. Salamat, Chair. And sana sa susunod na 3 taon, ang inaasahan nating hindi lamang huling 3 taon ng administrasyon, kundi huling 3 ng LAD sa ating bayan dahil lahat ng dapat ilad ay ma-turn over na sa mga ARBs, mabigyan din ng maayos na solusyon itong sa landowners compensation. Ngayon, Mr. Chair, isang tanong tungkol dun sa Agrarian Reform Fund. On 24th October 2024, DAR published in its website that it approved 19 billion pesos for Project BBM from the Agrarian Reform Fund. Pwede po bang gawing public yung itemized budget allocation para sa 19 billion peso Project BBM? And in the same vein, ang NEP 2026 naman indicated that a total of 504,535,000 pesos was secured from the Agrarian Reform Fund. Pwede rin po bang mag-request ng itemized budget allocation para dito, Mr. Chair? Ito po pala ay proposal pa lang, Senator Risa. It's for bridges. 350 bridges in ARB communities. So proposal pa lang ho ito, wala pang financial close, wala pang funder, no? Wala pang funder. So hindi pa ho naka-close siya. Salamat, Mr. Chair. So kung sakali mang maaprubahan ito at kung sakali mang ma-secure na ito, baka sa susunod na lang hingi po ako ng itemized budget allocation para sa pondong ito. Salamat, Opo. Yes. Mr. Chair. O sige po, ilang mga tanong na dun sa support to parcelization toward individual titling o split project. Opo. So, hanggang sa itong nakaraang third quarter ng 2025, ano po yung accomplishment rate ng split, Mr. Chair? Thank you, Mr. President. So,
ang area